Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi kay Jesus ng isa sa mga kasalo niya sa hapag, "Mapalad ang makakasalo sa hapag sa kaharian ng Diyos." Sumagot si Jesus, "May isang lalaking naghanda ng isang malaking piging at marami siyang inanyayahan. Nang dumating ang oras ng piging, inutusan niya ang kanyang mga alipin at ipinasabi sa mga inanyayahan, 'Halina kayo, handa na ang lahat.' Ngunit nagdahilan silang lahat. Ang sabi ng una, 'Nakabili ako ng bukid at kailangan kong puntahan. Kayo na sana ang bahalang magpaumanhin sa akin.' At sinabi ng isa, 'Nakabili ako ng 5 paris sa baka at kailangan kong isingkaw para masubok. Kayo na sana ang bahalang magpaumanhin sa akin.' Sinabi naman ng isa pa, 'Bagong kasal ako, kaya hindi ako makadadalo.' Bumalik ang alipin at ibinalita ito sa kanyang Panginoon. Nagalit ito at sinabi sa alipin, 'Lumabas kang madali sa mga lansangan at makikipot na daan ng lungsod at isama mo rito mga pulubi, mga pingkaw, mga bulag at mga pilay.' Pagbabalik ng alipin ay sinabi niya, 'Panginoon, nagawa na po ang iniutos ninyo, ngunit maluwag pa.' Kaya't sinabi ng Panginoon sa alipin, 'Lumabas ka sa mga lansangan at sa mga landas, at pilitin mong pumarito ang mga tao upang mapuno ang aking bahay.' Sinasabi ko sa inyo, isa man sa mga unang inanyayahan ay hindi makatitikim ng aking handa." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Sa ikatlong araw ng pananatili ng imahe ng Poong Jesus Nazareno, tayo po ay laging nakakarinig ng kung nasaan si Jesus. Sa mga ebanghelyo na ipinahayag sa atin, si Jesus ay nasa isang kainan. Diba? Inanyayahan siya ng Pariseo sa kanilang tahanan at doon ay naghanda ng isang piging. Kaya nga kung maalala nyo rin, kahapon, sinabi ni Jesus doon sa nag-anyaya sa kanya, sabi niya, kung maghahanda ka, ang imbitahan mo ay yung mga hindi makakaganti sa iyo. Yung hindi ka mag-expect na aanyayahan ka rin. So, ganun yung kanyang ipinaliwanag. No? Hindi pwedeng paimbabaw lang o pakitang tao. Hindi pwedeng pasikat lang ang pagpapagarbo, no, o paghahandaan mo. Kasi wala itong makukuhang gantimpala mula sa Diyos. Ngayon naman, isa sa mga nandoon sa salo-salo. So, nandun pa rin, no, yung senaryo natin, nandun sa salo-salo at ang sabi ng isa, mapalad ang makakasalo sa hapag ng kaharian ng Diyos. O ngayon, ipinapaliwanag ni Jesus para maintindihan natin ano ba ang kaharian ng Diyos. So ito ay isang kainan, isang salo-salo, isang pagdiriwang. At ang pagdiriwang na ginagamit ni Jesus ay katulad ng pagdiriwang ng may kasalan. Pag may kasalan, may kainan. So, mayroon daw po na mga number 1 sa guest list. Yung gusto niyang makasama, yung inanyayahan. Pero itong mga inanyayahan ay may kanya-kanyang dahilan. Kaya hindi dumalo doon sa inihandang piging. Sabi nga dito, no,
Yung isa nakabili ng lupa, kailangan niyang tingnan, nakabili ng baka, bagong kasal, kaya ang sabi, paumanhin, hindi kami makakapunta. Kaya sinong inanyayahan? Di open to all na. Kung sino ang tatanggap ng imbitasyon, yun ang makakasalo sa piging. Hindi na ito exclusive, no, na para sa kanila lang. Kung sa konteksto nito, hindi na ito exclusive para sa mga Hudyo lang o mga Israelita lang na sinasabi mga chosen people of God, mga minamahal na anak ng Diyos, mga piniling lahi. Sila mismo ang tumanggi sa iniaalok na kaharian ng Diyos. Kaya binuksan ito para sa lahat. Malinaw po ba? Matanong ko po kayo, no? Kasi sabi nga, no, ganito inilalarawan, ipinapaliwanag ni Jesus ang kaharian ng Diyos by invitation. Kapag merong invitation, ano ang nakalagay sa dulo? RSVP. Alam niyo pa ba yung RSVP? Ha? Diba French po yan? Responde, s'il vous plaît. Kailangan mong mag-reply. Kailangan mong mag-respond doon sa invitation. Hindi mo pwedeng parang pag binaliwala mo, parang hindi mo pinahalagahan yung taong nag-imbita sa iyo. Naintindihan pa ba? Okay. Sinong gustong pumunta ng langit? Ayaw nyo naman pala eh. Anong ginagawa nyo rito? Kasi di ba nakakatuwa, gusto natin pumunta ng langit, pero ayaw natin pumasok ng simbahan. Gusto natin makarating ng langit, pero ayaw natin magsimba. Kaya nga, dumalaw ang Nazareno dito, no? Inililibot natin sa buong parokya. At makikita nyo naman kapag lumalabas tayo, ang daming tao dito sa San Nicolas, dito sa parokya natin. O kahit sa inyong mga parokya, sa inyong mga lugar, ang daming tao. Pero iilan lang lagi, no, yung pumapasok ng simbahan. Madalas, no, kahit nga linggo na itinuturing nating banal na araw, araw ng pamamahinga, may kanya-kanya pa ring dahilan na sinasabi, ayoko, busy ako, no? Pagod ako. Tapos ine-expect mo, makakapasok ka sa langit, papapasukin ka sa langit. Baka pagdating ng araw, yung mga dahilan na sinasabi dito at sinabing paumanhin, kayo na po ang bahalang magpaumanhin. Baka pagdating natin sa pinto ng langit, sasabihan din tayo, no, paumanhin, hindi ka na pwedeng pumasok. Pero inyo, no, ang sabi din nito, napakaluwag pa sa langit. Ang dami pang pupwedeng makapasok. Ang luwag-luwag. Kapag hindi natin tinanggap ang imbitasyon ni Jesus, sa impyerno tayo magsisiksikan. Doon, siksikan na daw talaga po. No? Gusto nyo pa ba makisiksik? Mas masikip pa sa LRT o MRT. Dikit-dikit na ang mga muka. No, nagkakapalitan na, nagkakadikit na nga talaga. No, literal. Pero ito po ay parang pang-wake up call sa atin. Ito yung mga magiging tema na maririnig ninyo mga salita ng Diyos tungkol sa pagdating ng wakas. Kung ano mangyayari sa atin pagdating ni Jesus. Dahil nga ang pananampalataya natin, si Jesus ay muling babalik. At pangako din ni Jesus, babalik ako, kukunin ko kayo. Dadaling ko kayo doon sa langit. Pero kailangan mong maganda ngayon. Kasi hindi ma-automatic na bigla ka na lang kukunin, okay, nang hindi ka handa. O hindi mo pinaghandaan. Kaya suriin ang ating mga pamumuhay, suriin natin ang kung paano tayo sumusunod at nagsasabuhay ng mga salita ng Diyos.
Pero simulan natin ngayon. Kung gusto nating makarating, makapasok ng langit, praktisin muna nating pumasok ng simbahan at kumain ng pagkaing ibinibigay ni Jesus. Amen.